Una sa lahat, 14 anyos na namaril sa eskwelahan sa Tacloban. Posible raw na udyukan ng online gaming app kaya namaril. Ang logo sa damit ng gunman at ang kumakalat na screenshot ng usapan umano nila ng kanyang kasabwat kabilang sa mga iniimbestigahan. At ang kwento ng grade 10 student na namatay dahil inunan niya ang kanyang mga kaeskwela. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Seguridad sa mga eskwelahan sa Metro Manila naghigpit na rin kasunod ng school shooting sa Tacloban. Usapin sa kung dapat bang ibaba ang edad ng criminal liability umiinit. House prosecutor at defense team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte tila nagtuturuan kung sino ang dahilan ng delay ng pre-trial conference. Nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin humarap sa NBI sa unang pagkakataon. At Bagyong Francisco humina pero hinahatak naman ang habagat. Posibleng naudyukan daw ng online gaming app kaya't namaril ang isa sa dalang estudyanteng gunman sa Tacloban sa Leyte. Pansamantala ng binan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang naturang app sa bansa. Lumalabas naman sa investigasyon ng PNP na isang buwang pinagplanuhan ang pamaril sa loob ng paaralan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Hindi bababa sa 34 na bala ng mga baril ang nakuha sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte matapos ang pamamaril ng dalawang estudyante. Ayon yan sa PNP. Bukod pa riyan, meron pang nakuhang 5 bala at kargadong magazine na hindi nagamit ng mga gunman. Base pa sa investigasyon, isang basyo lang ng bala ang nanggaling sa baril na hawak ng 15 years old na si alias Rod, habang higit 30 ay galing na sa baril na bitbit ng 14 years old na si alias Nash. Sa backtracking ng mga pulis, napag-alamang maagang pumasok ang dalawa sa eskwelahan. 9:20 a.m. nangyari ang malagim na pamamaril. Makalipas ang 2 minuto, dumating ang mga pulis. 9:30 a.m. nahuli si alias Rod at nakuha ang ginamit niyang baril. 9:35 a.m. dinala sa ospital ang mga biktimang estudyante. At 11:15 a.m. mismong ang mga concerned citizen ang nakahuli kay alias Nash. Sila ang nag-turnover sa mga pulis. Dahil sa walang habas na pamamaril, 3 estudyante ang nasawi. 20 ang sugatan, 15 sa kanila ay tinamaan ng bala. Ang iba ay dala ng takot. Pero tingin ng pulisya, walang pagsisisi ang 2 gunman. Mahirap po mag-conclude regarding their state of mind. Pero siguro lahat-lahat naman po tayo nakita natin yung pictures. I don't think that there's any remorse on their part. Pero yun nga po, hindi po natin mababasa yung kanilang kaisipan. Base sa pagsisiyasat, isang buwang pinlano ng 2 ang shooting. Bine-verify pa ng mga pulis kung totoo ba ang kumakalat online na screenshot ng chat messages ni Rod at Nash. Ang malinaw daw sa ngayon, Si alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba pa pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. kabilang sa mga inaalam ay kung may koneksyon ang logo sa suot na t-shirt ni alias Nash at ang pagkalulong umano niya sa isang violenteng online gaming app. Kanina nag-anunsyo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na pansamantalang ban ang naturang online gaming app. Ang isa pang tanong ngayon, saan ba galing ang mga armas ng mga minor de edad na gunman? Si alias Nash may tita na Police Staff Sergeant sa Police Regional Office Eastern Visayas. Yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin. Habang si alias Rod, posibleng nakuha raw ang baril sa kanyang lolo na dating nagtatrabaho sa security agency. Sa ngayon, tinitrace na ito ng mga otoridad. Narilib naman sa duty ang pulis na tiyahin ni alias Nash at isinailalim sa restrictive custody. Posible silang maharap sa iba't ibang administrative na kaso maging sa criminal at civil liability. Patuloy naman ang investigasyon kung paano naipasok ng mga sospek ang baril sa San Jose National High School.
pero posible raw na may pagkukulang ang seguridad ng eskwelahan. Dahil dyan, suportado ng PNP ang mga panukalang ibaba ang age ng criminal liability sa 12 years old mula sa kasalukuyang 15. Medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jas Paredes, News 5. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban shooting. Ay isa sa ina ng biktima na kulangan sa pagsagip sa kanyang anak. Nasa Frontline, nabalita ngayon si News 5 stringer April Cuesta. Ito ang kuha ng CCTV nung araw na paalis ng bahay ang grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian para pumasok sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte kahapon. Walang kamalay-malay na ito na pala ang huli niyang araw. Si Lawrence ang nakita sa video na nagsara ng pintuan ng kanilang classroom para hindi makapasok ang mga menor de edad na gunman. Nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril, tinamaan si Lawrence at nakitang duguan ang braso. Tumagos ito sa kanyang tagliran at kalaunay nasawi ang estudyante. Bayani na akong ituring ng mga kaeskwela si Lawrence. Nung unang araw, hindi pa raw makapaniwala ang kanyang ina sa nangyari. Kung pwede ka ngang mabuhay na, kung may time machine, babalik kita. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo. Okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Tinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. Kaya bawat pagpatak ng luha namin, yun yung makakapagbabuhay sa kanya. Iyak kami ng iyak ng gagawin namin. Hustisya ang sigaw ng pamilya Fabian. Kung hindi naman kumaano yung mga anak nila, mismo magulang na. Kasi sila po yung nagturo kung paano bumaril. May mga ebidensya naman po. So siya yung joy ko, wala na. Emosyonal din ang ina ng isa sa nasawing estudyante na si Joyance o Joyce kung tawagin ng kanyang pamilya. Aniya, posibleng nabuhay pa raw ito kung naisugod pa ito sa ospital. Kung dala sana sa hospital, baka siguro buhay pa. Hindi na nadala. Kasi sabi, mas inunay nila yung ma-survive pa. Yung hindi na talaga, pinabayaan na lang nila yun doon. Habang ako naghihintay doon sa labas, hindi ko alam, nandun pala yung anak ko. Bumisita sa burol ng mga nasawi si DepEd Secretary Sani Angara. Nakatakda namang magbigay ang pamahalaan ng 150,000 pesos sa pamilya ng tatlong nasawi sa shooting. Isa sa ilalim naman ng DSWD at DOH sa Psychosocial Services ang 20 sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Matapos ang malagim na pamamaril sa Tacloban City, muling nabuhay ang usapin ng pagpapababa ng edad para pwede nang panagutin sa batas. At bukas daw sa mungkahin na yan, si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Frontline na balitang yan, Camille Samonte. Open bag na, open bag. Gamit ang metal detector, isa-isang ininspeksyon ng mga bag ng mga estudyante sa entrance ng Pasay City West High School. Bahagi ito ng paghihigpit sa paaralan kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban kahapon, kung saan 3 ang nasawi. Kaya bukod sa inspection sa school entrance, may mga rumoronda na ring security guard sa campus. Nag-request na rin ang pamunuan ng paaralan ng mga karagdagang pulis sa lugar. Welcome naman sa mga magulang ang paghihigpit sa school. Mas nararamdaman ko po yung security ng mga anak ko na bilang nanay, meron tayong nagsisecure doon sa eskwelahan. Kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, muling nabuhay ang debate sa pagpapababa sa edad na pwede nang managot sa batas ang mga menor de edad o yung tinatawag na juvenile justice. Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 hanggang 17 years old naman ang offender, posible pa ring ma-exempt ang offender maliban na lang kung mapapatunayang mayroon na siyang tinatawag na discernment
impeachment o yung sapat na kapasidad para maintindihan ang kanyang ginawa. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, sa family court kakasuhan ang 15 anyos na suspect. Depende sa kalalabasan ng investigasyon, pero hindi raw basta-bastang idediretso sa kulungan kung first-time offender ito. Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi mo na siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Sa kaso ng Tacloban shooting, hahawakan muna ng DSWD ang kustodiya ng 15 anyos na offender, habang ang 14 anyos niyang kasabwat, Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa Child Protection Facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. All indications point to the fact na na-plan po talaga. Paglilinaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na siyang may akda ng juvenile justice law, hindi pwedeng pakawalan basta-basta ang menor de edad na gumawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. Merong mga kaso aktwal na mga menor de edad nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult, alam nila ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. Dahil sa pamamaril, lumakas ang mga panawagan sa Kongreso na ibaba na sa 12 years old ang minimum age of criminal liability. Bukas daw sa ideyang yan si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Maging ang PNP, suportado ang pagpapababa sa age of criminal liability. We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nagtuturoan kung sino ang dahilan kaya delayed ang pag-usad na pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Narito ang aking report. Sa Huwebes na ang deadline ng pagsusumite ng pre-trial order sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lalamanin nito ang roadmap o yung direksyon na tatahakin sa mismong paglilitis. Pero hanggang ngayon, hindi pa tapos ang pre-trial conference dahil sa pagmamarka ng napakaraming ebidensya. Sa Article 1 pa lang na tungkol sa confidential funds, 4,000 dokumento na ang kailangang markahan. May Article 2 pa na tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Kaya para masunod ang June 25 na deadline, iminungkahi ng prosekusyon na doblehin sa 8 ang nakatoka sa pagmamarka ng mga ebidensya. Sa ngayon kasi, 4 na teams lang daw ang may toka. 1 sa unexplained wealth at 3 sa confidential funds misuse. Giit ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, mas mabilis daw kung hindi nagsarili ng pagmamarka ng ebidensya ang kampo ni VP Sara sa common exhibits. Ito yung mga nagkakaparehong ebidensya sa parehong panig. Separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense, patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution, defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense. Pero sabi naman ng defense team, maingat lang sila sa kanilang ebidensya. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? And I think that's well within the prerogative of the defense how we want our documents to be marked. Hindi rin daw kasalanan ng depensa na natatagalan ang pre-trial conference. Ang public prosecutors daw o mga kongresista ang hindi laging sumasali sa pagmamarka ng mga ebidensya. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. Itinanggihan ng prosekusyon. Hindi ko totoo yun kasi sa ikatlong araw na ho, ako huy natatapos, nandito ako hanggang dulo eh. Hindi ba? So, nung first day, ako din huy nagsara ng pagpupulong. Sa dami ho ng mga kailangan pong pahinang
pirmahan ng tatlong pong mga partido, Defense, Prosecution, at ng Senate Clerk of Court. Yung pong mismo Clerk of Court, sinasabi din ho nila na limited din po yung mga tao nila sa bagay po na ito. Iminungkahi naman ng prosekusyon ay extend sa Sabado o June 27 ang pre-trial conference. Bagamat bukas daw dyan ang defense team, iginiit nilang hindi delayed ang timeline sa impeachment trial. Si House Prosecutor Terry Redo naman, pinuna ang panggagaya umano ng defense team ni VP Sara sa kanilang mga testigo. Ito pong listahan po ng mga witnesses at documents ay essentially nagmumula sa House Justice Proceedings na kine-question ho nila from the very beginning. Hindi ba? Nakakatawa yun eh. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang dalawang panig na tuloy ang pagiliti sa bise sa July 6. Showbiz tonight tayo. Kapit lang mga fellow Carats, naka-hiatus muna ng 3 taon ang K-pop sensation na 17. Sinabi yan ng boy band sa kanilang fan meet sa Incheon, South Korea. Ang break ay para bigyan daan ang kanilang mandatory military service. Nauna nang na-enlist sina Jonghan, Wonwoo, Hoshi at Woozi. Sa mga susunod na buwan naman ang enlistment ni Mingyu, DK, Sungkwan, Vernon at Dino. Message ng SVT sa Carats, magbabalik sila ng stronger and better. Magbabalik din ako with more chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, Tab Baldwin humarap sa NBI sa unang pagkakataon. Sa laysay niya, ibabangga sa mga sinabi ng coaching staff at ng Ateneo athletes. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbigay na ng salaysay sa NBI si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin kaugnay po ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili. Tiniyak naman ng kanyang abogado na makikipagtulungan sila sa investigasyon sa trahedya sa training camp. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Matapos hindi sumipot ng 3 beses, nagtungo na sa National Bureau of Investigation o NBI ang nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin. Kasama ang kanyang legal counsel, pumunta siya sa tanggapan ng Homicide Division para magbigay ng salaysay. Kaugnay yan sa trahedyang kinasangkutan ng kanyang Ateneo men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Mag-aalas 2 ng hapon nang dumating si Baldwin. Sinubukan ng News 5 na kunan siya ng pahayag pero tikom ang kanyang bibig. How are you doing so far? Hi Coach, are you ready to give a statement? Hi sir, any comments sir? Coach, any comments? Tanging abogado lamang ni Baldwin ang nagsalita sa media at sinabing makikipagtulungan sila sa NBI. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, target nilang matapos ang investigasyon ngayong linggo bago sila tuluyang makapagbigay ng rekomendasyon. Well, every statement, importante po yan. Actually, that's why I don't want to give a partial or initial report na sasabihin ko, pwedeng ganito, ganyan. We want to finish the investigation. What we are avoiding here is maging parang personal or political yung basis. Bukod kay Baldwin, nauna nang nagbigay ng salaysay kaugnay dito ang Blue Eagles assistant coaches na sina Dean Castaño at Sandro Soriano. Maging ang dating team manager na si Epok Kimpo at mga student athletes ng Ateneo. Samantala, nagtungo na sa mismong pinangyarihan ng insidente sa Aurora ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Kasama nila ang Aurora Provincial Police sa pagsasagawa ng reenactment bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Alas 4 ng madaling araw nang simulan nila ang investigasyon o reenactment sa mismong dalampasigan kung saan nalunod sina Baterbonia at Adili. Samantala, halos mapuno ang Talakugon Gym sa Agusan del Sur sa dami ng mga gustong makiramay sa huling gabi ng burol ni Bobet.
Aabot hanggang sa labas ng gym ang pila ng mga gusto siyang masilayan sa huling pagkakataon. Bantay sarado ng mga pulis ang lugar. Bukas, ng alas 7 ng umaga, magkakaroon muna ng misa bago ihatid si Bobet sa Talacogon Memorial Park. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Bahagyang humina ang Bagyong Francisco pero nahahatak pa rin ito ang habagat. Mula sa Super Typhoon kagabi, nasa typhoon category na ito habang nasa silangan ng Calayan, Cagayan. Natatamaan din ng rain bands at hangin ng bagyo ang Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Aurora, Tarlac at Nueva Ecija. May wind signal number 1 warning pa rin sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan. Sa Biyernes, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco, pero patuloy nitong hahatakin ng habagat na umaabot na hanggang sa Central Luzon. Dahil dyan, posible pa rin tayong ulanin maging dito sa Metro Manila. Samantala sa Huwebes naman, posibleng pumasok ng parang isa pang bagyo sa Pacific Ocean. Ang good news, hindi ito nakikitang tatama sa atin. After 7 years, hiwalay na ang content creators na sina Sir Gabin at Ma'am Elma. Pareho nilang kinumpirma sa Facebook na mutual decision nila ito. Say ni Gabin, nilaban nila pareho hanggang dulo para maisalba ang kanilang relasyon. Pero masakit daw kung ipipilit pa kahit wala na. Wala naman daw third party. Say naman ni Ma'am Elma, patuloy nilang susuportahan ang isa't isa. Sumikat si Sir Gabin sa kanyang comedy skits, prank and family-oriented vlogs kasama ang kanyang Kapinpin Brothers. Susunod, P-pop kings na SB19 going global na talaga. Ngayong pumima na sila ng kontrata sa United Talent Agency. At sa ating pabaong pampa-good night, ang karera ng mga Dragon Boat. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpaalala ang ICC sa mga legal counsel ng mga partido sa kaso ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa pagpapaunlak sa mga interview sa media. Sa second status conference ng ICC sa kaso ni Duterte, iginiit ni Presiding Judge Joanna Corner na sa courtroom ang tamang forum para sa mga pagtalakay ng mga usapin. Tagugat ang paalalang yan sa mga naging dating interview ni dating abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. We see no reason why counsel should feel it necessary to make any comment to the media. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings. Sa Agosto, inaasahan ang pagsusumite ng report ng mga eksperto. Humiling naman ng dagdag na 1 linggo ang prosekusyon sa pagsumite ng kanilang report dahil sa dami umano ng iba pang mga requirement ng trial. Sa November 30 na ang simula ng paglilitis. Mas marerepresent pa ng P-pop kings na SB19 sa global stage ang Filipino music. Yan ay matapos silang pumirma ng kontrata sa United Talent Agency. Dahil dito, may avenue ang SB para sa international live touring at brand partnerships. Ayon sa UTA, isa sa most influential acts sa Southeast Asia ang SB19 mula nang mag-debut sila noong 2018. Nakasign din sa naturang agency ang ilang international artists, kabilang sina Cardi B at Bad Bunny. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid.
At para po sa ating pabaang pampagood night, inilaban ang Dragon Boat Race sa China. Challenging yan dahil sa masikip na ilog. Kalkulado ang bawat pagliko ng mga kalahok. Merong sharp S, L at C turn. Maiingat para hindi bumangga sa makitid na ilog bago mag full speed. Dayo pa mula New Zealand ang mga participant. Kita mong ginagano niya yung bangka niya. Grabe, ang galing. Tsaka parang hindi ko nakakahingal. Ano yan, grabe sa workout and arms talaga. Teka muna, so sinong nanalo? Alam mo yung pag nandun ka, manggigigil ka, no? Gusto mo, Ba't parang galit ka? wala lang. Pero ini-imagine ko yung sarili ko. Tapos sabi, gilid, ganun. Tapos kita mo yung mga kasamahan lang ginagawa. Ikaw lang pala yung sumasagwan, eh, no? Alam ko na iniisip nila. Ano? Kaaway nila. Nanggigigil. Joke lang. Wala lang. Nakakatakot itong katabi. Diba? Para may more power. Ano, dadagdag pa. Sige, babay na tayo. Doon pa himay. Galing naman si Martina. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Las Bañas Oroseo. Ako lang po si Edwin Gao, walang iwanan. Frontline Today.